Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 6 devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatang The Savior and Lord. At ang Bible verse po natin ngayon ay matatagpuan sa Luke chapter 2 verse 10 to 11. Sinasabi po dito na, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Sa Tagalog naman po, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." At ang first teaching po natin ngayon ay Jesus is the good news. Di ba parang pag naririnig mo naman talaga si Lord, parang good news talaga siya. Parang ang magiging bad news lang dun kung di mo siya kilala. Parang parang bad news dun na madaming mangyayari sa yung masama kasi wala si Lord sa buhay mo at saka hindi ka naniwala na may Panginoon. Kaya maganda na yung good news na alam natin, parang ipalaganap din natin sa kanila para aware din sila na totoo yun, na talagang good news yung matatanggap nila pag tinanggap nila si Lord sa buhay nila. At second naman po, Jesus is the source of joy. Si Lord talaga yung tunay na source of joy at tunay na kasiyahan, hindi man yung mga material na bagay, kundi si Lord. Kung masaya tayo na may mga bagay tayong nakukuha na bibili, dahil di naman yung kay Lord, parang yun lang nagiging way siguro yung material na yun para maging masaya tayo, pero huwag natin kalimutan kung saan nanggaling talaga yung material na bagay na yun, kundi kay Lord. Kaya siya talaga yung tunay na source of joy natin. At number 3 naman po, Jesus is both Savior and Lord. Totoo to, kasi si Lord, diba, tagapagligtas siya lahat. Lahat kaya niyang gawin, lahat kaya niyang i-allow sa'yo kung ibibigay niya talaga sa'yo, ibibigay niya kasi kaya niyang ibigay lahat, diba siya nga both Savior and Lord. Yung first application naman po, rejoice for the things God has done for us. Sakto po ngayong Christmas na i-celebrate natin na yung mga ginagawa sa atin ni Lord. Parang sa araw-araw, katulad nga nung gigising ka pa lang sa umaga, di ba, blessing na yun. Parang ginawa na agad yun ni Lord sa'yo. Parang, di ba, ano ba naman na parang i-celebrate natin yung lalo na ngayong Pasko, di ba? And number 2 po, celebrate the true meaning of Christ. Celebrate the true meaning of Christmas. Si God kasi, di ba, God became flesh. Nagkatawang tao siya para sa atin. Parang pinako siya sa krus lahat. Inano niya yung lahat ng kasalanan natin. Inalis niya. Parang siya na yung nagbayad ng lahat ng kasalanan natin. Kaya ngayon, parang ngayong Pasko, tamang-tama ngayong araw na i-celebrate natin yun. Pero kahit naman hindi Pasko, kailangan araw-araw natin i-celebrate. Kasi nga sabi ko kanina, nung pagising mo pa lang sa umaga is blessing na yun. Kaya maging thankful tayo sa kanya araw-araw. And last po, submit to Christ's Lordship and be saved. Ngayong Pasko, parang itong magandang bibigyan natin kay Lord na isubmit natin yung buhay natin sa kanya upang mailigtas tayo. Kasi hindi naman tayo mariligtas ng kahit sino tao, kahit kamag-anak mo, hindi ka kayang iligtas. Si Lord lang nang may kaya niyong gawin kasi siya yung may-ari ng buhay natin. Hiram lang natin ito sa kanya, kaya alam niya kung paano tayo iligtas. Kaya kailangan magtiwala lang tayo sa kanya kasi lahat kaya niyang gawin. And yun lamang po, and sana po may natutunan kayo sa aking devotion ngayong araw. Huwag po natin kalimutan na i-share ito sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Yun lamang po, and God bless po sa ating lahat, and Merry Christmas po.